Ang ating tanong, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi ko alam kung gaano katotoo yung kanyang sinasabi. But anyway, atin lang pong bibigyan ng pansin ito. Kung totoo man, ay di makatulong sa kanya itong ating tatalakayin ngayon. At kung hindi man, ay bahala ng Panginoon sa kanya. Bakit? Ito po kasi yung kanyang message po sa atin sa page, natanggap natin, bago lang po ito. Ang kanyang pangalan ay si Ron Lagi Torla. Ron Lagi Torla. Sabi niya kasi rito, bro, pakisagot tanong ko. Bakit hinulaan ni Ilan G. White o ng pinuno nyo na darating na si Jesus at nagbigay pa ng year? Di ba ang maghula bulaan, propeta? So ang pinuno nyo, bulaang propeta. Paano kayo makakahikayat ng mga tao na sumanib sa inyo? Bulaang propeta po ang pinuno nyo. Dahil nang hulaan niya, hindi naman dumating. Tapos sabi niya, saka, bakit huhulaan? Date ako is day. Yan, dati ako is day. Pero umalis po ako dahil dyan sa pinuno na bulaang propeta. Diyos lang nakakaalam ng lahat. Pero siya, hinulaan niya. So ibig sabihin, si Ellen G. White isang bulaang propeta. Ayan, kaya sabi ko, kung nagsasabi na siya totoo, ay matulungan natin siya. Kung hindi man, ay bahala na ang Panginoon sa kanya. So ganito po, Ron Lagi Torla, no? Ang masasabi ko, hinulaan ni Brother Eli kung sino ang nanghula noong 1843. At ang hula niya, si Ellen White. At nagkamali siya, nagkamali si Brother Eli ng hula kung sino ang naghula noong 1843 at palpak na palpak talaga si Eliseo Soriano. Yan ho ang tiyak. Na kung sino ang ito ang title natin nito ay sino ang nagkamali ng hula noong 1843. Ang sagot natin, si Brad Eli ang nagkamali ng hula ng 1843. Ano pagkakamali niya? Ang hula niya, si Ellen G. White ang nanghula. Ito naman si Ron Lagi Torla ay naniwala sa bulaang hula ni Brad Eli. O ba? Di ba? Ganda, no? Okay. Patunayan po namin sa inyo, mga kapatid, na hula-hula lang ni Eli Soriano yon. Na si Ellen White. Pero alam mo, Brother Johnson, seryoso, sa tingin ko hindi hula ni Eli Soriano yun. Nagbubulaan lang. Alam mo kung ano? Oo, premeditated na pandaraya. Yun ang mabigat. Nakaplanong pandaraya. Alin sa dalawa? Sige, kung hula, benefit of the doubt. Oo. Di dyan na lang sa hulang palpak pa rin. Mas Pero tingin ko, Brother Richard, tama yun. Mas hindi mabigat ang kasalanan niya kung nagkamali siya ng hula. Pero kung deliberate or intentional. Yon. Nakaplano. Kasi bakit, mga kaibigan, mga kapatid? Tingnan nyo ha. Sabi nga ni Brother Celso Sabala na dating daan na naubos yung pera na sa kakaabuloy. Tapos ay ngayon ay gusto nang bubautismo sa Adventist. Sabi niya, mong pakiramdam ng katawan ko sabi niya, sa panahon ngayon, tamad na lang at ayoko nang banggitin yung terminong bagay sa mga ngayon, ang madadaya. Isi-search nyo lang kahit na i-type nyo, ito, sinerch ko po. Tama. Yung Great Disappointment. Tama yan. Great Disappointment. Tinype ko lang kaagad. Ngayon lang. Ito lumabas. Una muna. Wikipedia, the free encyclopedia. So ito po, the great disappointment in the Millerite movement was the reaction that followed Baptist preacher William Miller's proclamations that Jesus Christ would return to the earth by 1844. What he called the Advent. Ayun lang niya naman kasi ng Seventh-day Adventist Advent niya
His study of Daniel. Naintindihan nila yung advent nga kasi. His study of the Daniel 8 prophecy during the second great awakening led him to conclusion that Daniel's cleansing of the sanctuary was cleansing of the world from sin when Christ would come, and he and many others prepared. But October 22, 1844 came and they were disappointed. Wala naman ako nabasang Ellen White dito eh. Kaya hula ni Brad Ely o kaya niloko lang talaga yung sadya, mga dating daan. Ito At pa, sadya rin talaga silang papaluko din kasi Brother Johnson, may sinasabi ka pa. Anong pangalan ng tao nagtanong na yan? si Ron Lagi, Torla. Torla, Mr. Torla. Yung sinabi ni Brother Johnson, kung marunong kang mag-type, kung hindi ka marunong, pa-type mo sa iba, i-ano mo lang sa Google, tapos i-type mo, who said Jesus will come October 22, 1844? Bibigyan ka kagad ng resulta. Huwag ka na magtanong kay Soriano. Kasi puro mali-mali yung sinasabi niya. Sinerch ko nga lang 1843 prediction Yun ang lumabas Ngayon, ito pa, Encyclopedia Britannica. Britannica yan Britannica to. Hindi Oo. to kung meron lang sa UP Dictionary, inuna ko na yun Kaya ito, history. Tingnan nyo. Nakikita nyo sa screen, it was during the religious revival that swept the American frontier in early 19th century that William Miller, 1782 to 1849, whose speculations launched the Adventist movement, began to preach. Miller, while an officer in U.S. Army in the War of 1812, had become skeptic, converted to the Baptist faith during... Hindi Seventh-day Adventist. Hindi, Baptist Baptist oo. During the 1820s, he began to study the Bible, especially the prophetic book of Daniel and the Revelation to John, primarily on the basis of his interpretation of Daniel 8:14, which spoke of 2,300 days. He concluded that Christ would return about 1843. He began to preach in 1831 and soon emerged the leader of a popular movement. As the year 1843 approached, Miller predicted more specifically that Christ would return between March 21, 1843 and March 21, 1844. Yun. Ay, itong ano ba itong pangalan? Sukla? O ano ba? Torla. Ito pa, alam mo, in-screenshot ko pa yung video. Tingnan mo, Magkikita nyo rito yung talagang, encyclopedia. Magkikita nyo sa screen. History. O, tingnan nyo naman. History, hindi chismis, Kaya, pinagluluko kayo ni Brad Ely. Ay, pinagluloko talaga sila ni Mr. Soriano. Alam mo, Brother Richard, Pastor, ito, kanina, bago tayo nagsimula, ay hingi kami ng hingi kasi naka-live ng Zoom ID. Yung Zoom, Di ba sabi nila ay bibigyan tayo, asa na yan si Abdul? Ay, kanina pa tayo hingi ng hingi. Wala namang binibigay, kaya pinost namin doon sa Facebook. Hindi naman binibigyan ng Zoom ID dito dahil pipila tayong tatlo ng tanong. Tanyo, bigay mo na yung Zoom ID at tatawag kami doon. Sino pa ba yung isa? Pati yung Abdul, di ba? Sinasakay natin kay Abdul, ibigay sa atin. Ang Lunes pa tayo naghihintay Bago tayo nagsimula rito, nangungulit na kami doon, nanghihingi ng Zoom ID. Walang nagbibigay. Tanyo, wala akong nagbibigay. Okay, play na natin. Tama-tama, nandiyan si Tanyo para mapanood niya. Sige, ito ipi-play natin. Pakinggan ninyo kung paano itong panglalait na ginagawa. At saka sino yung kabataang yon na si Totoy tawag na nyo? Totoy Tanyo. Tanyo? Pakinggan mo kung paano niya sinabi, ano sinabi niya kay Ellen White. Okay, pakinggan nyo ng maigi. Ready na ba? Play mo lang agad. Makita nyo dito kung ano sinabi niya. Magandang gabi po, Brother Eli. Kailan po ba babalik ang Panginoong Hesukristo?
Maliligtas po ba ako kahit hindi po ako kaanib sa inyong samahan? Yun lang. Alam mo, kapatid, walang nakakaalam nun eh. Yung pagbabalik niya, walang nakakaalam na eksakto. Kaya lahat ng mangangahas magsabi ng eksakto na ganun, babalik na siya, nanloloko lang yun. Huwag ka maniniwala ron. Marami na kasing ganyan eh. Saksi ni Jehovah, mga Sabadista, mga born again. Ako, napakarain na nilang mga palpak na pinaggagawa. Hindi ako naninira. Sinasabi ko lang kasi nasa Biblia, basahin natin ang 24:36 ng Mateo. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ama lang ang makakaalam kung kailan yung eksaktong pagbabalik ni Kristo. Ang unang hula nila, 1913 yata. Pakilagay mo nga. 1813 daw, dadating na si Kristo. 1843, dadating na si Kristo. Tapos 1844, hindi dumating. Ang ginawa ni Ellen G. White, ang Diyos daw ang may kagagawa nun. Yung mali na yon, tinago raw ng Diyos ang mali. Pakinggan yung sinasabi ng Ellen G. White na ito. Ellen White just could not accept the fact that Christ did not return in 1843 or 1844. She could not admit her mistake. Interestingly enough, William Miller did. Instead, she claimed she had a vision from God, the first of many. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures. Kawalang yan nito. Isang napakawalang yang babae nitong si Ellen G. White. Nung hindi dumating si Kristo noong 1843, aba ang kasabi-sabi, yun ikang 1843, ay yun directed by the hand of God. Ibig mo sabihin ng Diyos, direktor ng mali? Agaguhan namang, sobra namang klase ng pang-iinsulto sa Diyos yan. Mga walang hiyang sa mga leader ng Sabadista. At itinago pa raw ng kamay ng Diyos yung pagkakamali. Tindi nyo. Kung may aanib pa sa inyo, napakagago na lang nang aanib dyan sa mga ganyang relihiyon. Na napatunayan na ng kasaysayan na ang kanilang mga leader, mga bulaang propeta. O yan. Naputol. Naputol? Ano yun? Naputol. Sige, di bali. So marinig naman ninyo, 1843 sinabi niya. Tapos Oo, 1844 na naman. Tapos si Ellen White daw ang nagsabi sa kanya rong aklat. Wala naman doon sa aklat. Ganito. Yung kanyang binasa, mga kapatid at mga kaibigan, ay ito po ang kanyang quotation. Pero pinilipit kasi ito ni Dale Ratzlaff na kalaban at naging naninira sa Seventh-day Adventist. Ang pinagkuhanan niya ay isang libro ng mga kalaban ng Adventist at yung tinatawag na video ng Jeremiah film. Ito po yung sinasabi niya, yung kinote niyang quotation. The statement to which the critic refers reads thus. Ellen G. White and her critics, yan yung EGWC. Ayan kaya nga Ellen G. White and her critics, yung 342.2, I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord and that it should not be altered, that the figures were as He wanted them, that His hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none could see it until His hand was removed. Nag-conclude na kaagad dito si Brad Eli at kasama ng mga nag-conclude na kaagad na parang pinalalabas niya na kagagawan ng Diyos yung pagkabigo ng tao. Ang hindi niya alam na ang inokorek dito ni Ellen White, mga kapatid, hindi hinayaan ng Diyos
na may makapanghula sa date, kaya hindi niya pinayagan na mahulaan ni William Miller yon. Ibig sabihin, hindi pinahintulutan ng Diyos, tinakpan yung date na yon, kasi nga walang pwedeng manghula niyan. Kung babasahin niyo buong konteksto, ha? Mga kapatid at mga kaibigan. So, ito po ay pagpapamali at pagpapasinungaling kung saan kung ang statement ni Ellen White dyan, mas tama, hindi pinayagan ng Diyos na may manghula kung kailan darating si Jesus. Kaya ibig sabihin, tinakpan niya ito, mga kapatid, hanggang sa dumating yung tamang explanation at tamang liwanag doon sa basihan, doon sa 2,300 days prophecy. At again, hindi hula yan. Statement na yan ni Ellen White doon sa kasaysayan, sa pangyayari. Sa calculation ni Miller. Correct. Ang sinasabi doon, 43, Brother Johnson, hindi talaga hula yan. Calculation. At sa 1844, hindi hula yan kahit kailan ni William Miller pa. Well, calculation yung ay lumabas sa kanilang pag-study. Computation. Computation nila, hindi na hula. Tama. Tapos, kaya sabi rin sa karugtong, Mrs. White is her referring to the error in calculation on the principal prophetic chart used by the Millerites in the early 1840s that lead them to calculate that the 2,300 days prophecy of Daniel 8:14 to 13 to 14 would end in the year 1843. Jewish spring to spring reckoning, whereas the correct reckoning was October 22, 1844. Pero hindi nga ho ito yung pagwakas ng mundo o pagdating ng ating Panginoon. Yun ang konteksto doon, mga kapatid, mga kaibigan, na sinasabi ni Ellen White na yung calculation nung dulo ng 2,300 days, yun yung hindi pinayagan ng Diyos na maging malinaw sa kanila kasi hindi nga pwedeng maghula. Ibig sabihin, yung bintang ninyo na si Ellen White ang promotor ng hula, si Ellen White nga ang nagsasabi, mali yung ginawa nila eh. Ito, may papasahin din ako, Brother Johnson, na sinabi nga ni Ellen White mali, ayon doon sa sinabi mo. Basahin ko muna itong early writing 74, paragraph 1. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered, that the figures were as he wanted them, that his hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none could see it until his hand was removed. Hanggang ibig sabihin po, hanggang maipahayag ito. Ito ngayon, this applies to the chart used during the 1843 movement. Doon pala ito naka-apply. Ano special reference at meron talagang pinatutungkulan ito. Ano pinatutungkulan? The calculation of the prophetic periods as it appeared on the chart. The next sentence explains that there was an inaccuracy which in the providence of God was suffered to exist. But this does not preclude the publication of a chart subsequently which would correct the mistake. Mayroon talagang mali doon. May mali talaga doon sa sinasabi nilang iyon. Kaya nga sabi ni Sister White, mayroong inaccuracy, may mistake dito. Pinalalabas naman niya na si Ellen White na ang siyang nagsabi nito na ang Diyos pa daw ang direktor ng mali. Diyan ang tama. Dapat sana tapusin din niya pagbasa. Hindi yung siya ay tuloy-tuloy na lamang nagsabi ng ganon. Brother Johnson, may papakita rin sana ako. Sige. Pero kung meron comment dyan, may ipakita ko dito para dito kay Mr. Ano pangalan nito? Si Torla. Tanyo. Torla. Dito lumabas sa Wikipedia, May 21, 1843, Battle Creek, Michigan, United States. Ito yung tinatanong ng mga tao, kailan ba ang Seventh-day Adventist? 1863 lumabas, minusan mo ng 1844. 19 years before nagkaroon ng Seventh-day Adventist Church,
Sino ang naghula noong 1843 at saka 1844 kung ang Seventh Adventist 1863 pa lang? O, nakita niyo ang mali niyo? O, isa pa. Ang meaning ng Adventist, hindi Seventh-day Adventist. Katoliko dating daan, basta naniniwala si kalapagparito ni Kristo, Adventist. Yan ang mali eh. Adventist ang tawag sa kanila ni William Miller kasi nag-antay pagparito ni Kristo. Pero hindi sila Seventh-day Adventist. Sana po, maintindihan nyo yan. Hindi kasi pinapaliwanag sa inyo ni Soriano yan eh. Ay, mga cultic ang isip, Brother Johnson at Evangelist Dizon, yan talaga mangyayari kung ano lang sinabi ng puno. Basta nung sabi ng puno, kahit nakabase sa premeditated na panloloko, ay yun ang paniniwalaan. Correct. Hamakin mo, walang sinangayunan. Mapa Wikipedia, mapa Encyclopedia Britannica, mapa history talaga, ay walang sumang-ayon dun sa sinasabi ng kanilang puno. Kaya anong lalabas niyan? Chismis. Chismis talaga. At walang maliligtas na chismoso-chismosa kung hindi magbabago ng hilig kong kapatid kay Kristo. Ha? Eto, Brother Richard, tinype ko ito sa Wikipedia. Who prophesied that Christ will come October 22, 1844? Ito ang lumalabas. Nakikita ba ito nila, Brother Miko? Kita yan. Nila yan? Ito. Itong lumabas. Snow. Si Snow, yung SSS, Samuel Snow. Ito ang sabi, in a complex discussion based on scripture typology, Snow presented his conclusion still based on the 2,300-day prophecy in Daniel 8:14 that Christ would return on the 10th day of the 7th month of the present year, 1844. Using the calendar of the Karaite Jew, he determined this date to be October 22, 1844. Si William Miller ngayon ang nagsabi kasi nga siya ang pinakikinggan. It leads to what? Disappointment. Ano si William Miller? I-type nyo rin yun. Did Ellen G. White prophesy that Christ will come October 22, 1844? Dadalhin kayo sa great disappointment. Ang lalabas na mukha, William Miller, hindi Ellen White. Grabe naman kung hindi nyo pa maintindihan yan. Tapos ito, si Ellen White, ikinasal sila. Pero, 1846, nag-aral sila tungkol sa Sabat. 1846 pa. Sino nagturo sa kanila? Ay James White at Ellen White. During, inyang kulay yellow underline, during the first few weeks following their marriage, few weeks ng kanilang pag-aasawa, James and Ellen gave earnest study to a 46 pages tract published by Joseph Bates. Ano ang kanilang pinag-usapan doon? 7-day Sabbath. Wala pang 7th Adventist. Binabible studyhan pa nga sila 1846 Pagkatapos doon sila ikinasal. Tapos sino Ellen White ang nanghula na si Christ darating 1843? Ito pa. Yan ang mga anak nila. Meron pa dito. Yan Ito yung state, ito? Yung kasal nila. 1846. August 30, 1846 sila ikinasal ni James White. Brother Johnson, kung sakali ikay babae, o sa palagay na natin, misis mo, 1846, kayo ikinasal, ang kanyang apelido, hindi na Gregorio, bagamat maging middle name yun. Amica na, tama? Tama. Si Ellen White, tsaka pa lang siya naging Ellen White noong 1846. Tama. Sino yung Ellen White na sinabi ni Soriano na 1843, si Kristo darating? Niloko niya. Niloko niya tao. Sabi niya. Niloko niya tao. Correct. Kaya nga palitan mo yung title, Brother Johnson. Hindi yung hindi palpak na hula ni Soriano, kundi maliwanag na kasinungalingan. Yan. Ito, marriage certificate na to. 1846 sila, August 30 ikinasal. Yan James White and wife Ellen Gold Harmon. Maganda title nito, Brother Richard, Pastor. Ang magandang title, Premeditated Doctrine of Eliseo Soriano. Yan, or ano. Ayan. Ang linaw-linaw Ano yan marriage certificate yan. Saka pa lang siya naging Ellen White noong 1846. Sino yung Ellen White na nanghula noong 1843? Buksan ninyo, Mr. Torta, yung inyo pong, Torla, yung inyo pong kaisipan. At sa mga lahat ng dating daan na nakikinig ngayon,
ito pong masabi ko sa inyo, I'm so sorry po, magsusorry lang po ako sa inyo. Hindi talaga mabuti ang ginawa ni Soriano sa inyo. Tama. Kayo naman, papalapalakpak agad kahit mali yung sinasabi niya. Kaya pagka, Gamitin naman ninyo yung common sense nyo. kaya pagka pinapasok talaga tayo, mayayari siya sa tanong na ganitong Oo. issue eh. Tapos ito, nagyayabang pa si Tanyo, hindi daw tayo nag-ano. Saan binigay mo ano, Tanyo? Sana, bigay mo na rito. Makaawa na nga kaming ipasa sa amin yung Zoom ID nyo eh. Oo. Kaya Totoy, matulog ka na lang. Huwag ka na magpuyat ha. Oo nga. Para mas tumubo pa yung mga Balahibo mo. ma-damage yung brain cells mo. Baka sakaling malagay ka sa tamang kaisipan. Tama. Ha? Tama. Oo. Brother Richard, Sige ba? nakikita nyo ba ito? Ah. Si Kita, Ellen kita. White at James White, nagkita lang sila 1845 after tama. 1 year ng kanilang disappointment. Kita mo na yan, oh. Kalukuhan Saan sila. sila? Wikipedia. Ito, Sorianong ito eh. Marriage and family. Tumandang Sometimes in sinungaling eh. 1845, 1 year after no great disappointment, Ellen Harmon came in contact with her future husband, Oh, tama? James Springer White. Kasi ang middle niya Springer si James White. Si James, oo. And Billy Wright, who became convinced that her vision were genuine. A year later, James proposed, and they were married by a justice of the peace in Portland, Maine, on August 30, 1846. Sinong Ellen White yung 1843? Tama yan? Ewan ko. Ay, nako. Ayan, ang tatay niya, Mga... si Robert Harmon. Yan ang tatay ni Ellen White. Ellen White. Yan si Ellen White at saka si James White at mga anak niya. Ano naman po, kung may panahon kayo, galaw-galaw naman. I-type ninyo kung tama ba itong sinasabi namin. Tsaka may Type ano, ninyo. may kambal pa nga yan may kambal pa yan si Ellen White. May kakambal yan. May kambal yan sa si Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth.